The exporter sells the product to the foreign market. The importer is the customer who buys the exporter goods. So it means exporter is kumbaga example ako Pilipinas nag-export ko og product to the lain nga country which is Japan nga kumpanya. So ako tong Japan is mato ang import. Nag-import sila sa ako ang product. So gitawagan na sa is nag-import sila to the export. So ako ang manang export kung ako ang export, ako ang product, akong gibaligya sa Japan na kumpanya. So managitawag nga exporting. Kumbaga trading lang gihapon siya ba. Next is trade agreement. Trade agreement are contractual agreements between countries concerning their trade relationship. So when we say trade agreement is kung sabi sa ikon pa is kasunduan. So which is for example ang Pilipinas ug Japan is na sila kasabutan or gitawag nga trade agreement. So ang sila is naman sila kasabutan. For example Philippines ug Japan is ang Pilipinas is once mapalit sila og product gikan sa Japan is barato ra gyapon. So mao ra gyapon sa Japan. Ang Japan is mapalit og product sa Pilipinas is barato ra gyapon para dili kay mahal lang bawis or gitawag nga tariff. Mara sila ikan nga trade agreement. Kumbaga na sila kasunduan makasabutan. Licensing is a contractual agreement where the licensor sells the right to the use intellectual property or manufacture a product to the license for the royalty. So ang license is for example nagabaligya kag mga t-shirt nga mga design. Example na lang sa itong design which is naisikat nga design is pin shop. So gusto nimo nga ang design sa pin shop is may mong masundog. So di nimo basta-basta ang makuha ang design sa pin shop, need nimo siya license agreement sa tag-iya sa pin shop. So kung gitawagan na siya nagyapon sa kasunduan pahintulot sa tag-iya sa kanang pin shop nga design. So nangayo ka sa iya og kuan agreement or kasunduan nga pwede ba nga man sa nako or palitan sa nako ang imong design nga pin shop. So ang tag-iya sa design nga pin shop is nag-agree po. So isugot siya pero ang pin shop nga designer is sila nagabuot sa nga ibutang para pud nga kumbaga para pud limpyo ang ilang design, ilang limpyo pagka-design ba, tapos para di pud para dili pud ma-judge ang ilang pangalan. Di na sila manghilabot kung saan yung pagbaligya, pero magsulti na sila kung saan yung pamagi sa pagbuhat sa design sa pin shop. So ni-agree na sa gitawag nga royalty. So ang royalty is kumbaga taga baligyan nimo sa t-shirt nga naay logo ay naay design nga pin shop. So nagyapon na siya tawag nga percent. Kumbaga na sila percent. Na sila kumbaga palit kumbaga bayad nimo ba? Bayad nimo sa tagiya sa pin shop, nagyapon sa percentage gyapon niya gihatag sa ila. Mana gitawag nga royalty. Licensing is mainly associated with the production and marketing of goods, product, other factor necessary to manufacture for the goods. So, patent, copyright, technology, or managerial skill. So, dili lang kayo nga design ang ilang i-copy, but naiuban nga, for example, sa music, di ba, nag-copyright nga music sa lidaan na mga licensing. Kumbaga mo istorya gyapon sila sa una na kumbaga mo
Daw nagyapon nga licensing agreement kasunduan niya pwede ba nako kapiho ng imong kanta, pwede ba nako kaon ako imong video kay para sa kuha. So di lang kay sa product nagyapon sa mga uban like music, video and what else. Next is franchising. Franchising is a contractual agreement which is the franchisor permit business as an independent branch of the franchisor. So, franchising is which kanang kumbaga for example, nakaisa ka negosyo. So, ang kanang negosyo nimo is nag-isgot man ka ang franchising. So, kumbaga ako na nag-franchise ako ang negosyo. So, ilang palito na akong negosyo pero dili nga kumbaga example is na ko'y negosyo nga pandesal o ilang palito ng akong negosyo. So ako nisugot ko kay franchisor man ko sila mga franchising ipalit ba sila sa ako ang ipalit sa ako ang negosyo. So ako ay magbuot kung unsaon pagbuhat. For example, ako sa lang istorya no kung sa templada unsay angay buhaton ug pila ka na paigo sa ila para makabalo sila unsa ako mga templada kay ila na magipalit ang ako ang negosyo. So wala ko ilabot nga sa nila pagbaligya pero ako is akong gikan sa ilaha nga unsay pamaagi para makabuhat og pandesal kay nag-franchise man sila sa ako ang negosyo. So ako gigikon sa mga ilang gipalit ang ako ang negosyo akong templada sa pandesal. So mao na itawag na franchise. Next is joint venture. So JV. It's a joint undertaking by the two or more parties which otherwise retain their distinct identities. So joint venture for example na isa ka kumpanya diri sa Pilipinas na maayo kayo mo himo og for example sa sapatos. So na isa ka kumpanya diri ang maayo kay mo himo sapatos. So for example sa gawas po na po isa ka kumpanya sa Japan nga maayo pod mo baligya og mga sapatos. So nagkasinabot sila nga nagabot sila agreement nga kung pwede ba nga ako'y mo baligya sa mga sapatos na imong gipang himo. So niagri ang Pilipinas. So itawag na siya joint ventures kay kumbaga na duha ka buok kumpanya or line bansa gitawag na national trade nga ang Pilipinas for example ang Pilipinas antig buhat tapos ang Japan antig baligya. So di na sila same kumpanya pero parehas sila nagka-kwarta. Kaya Pilipinas may tig buhat tapos ang Japan may tig baligya. So mo nagitawag na joint venture. Next is branch. Branch means maintaining an office in the foreign country. A branch office of the foreign corporation may start as transacting business in the Philippines once it has been licensed by the Securities and Exchange Commission. So branches which when we say branches for example sa Amerika is gusto mo tukod og branches diri sa Pilipinas. So before sila makatukod need pa nila og license, need pa nila makuha og gitawag ang Securities and Exchange Commission before sila makatukod diri sa before sila makatukod og main office sa ilang branch diri sa Pilipinas. Kay need nila magkuha og lisensya dira sa Securities and Exchange Commission para kung makuha na siya ang license pwede na sila motukod sa ilang negosyo. So mao na ang patakaran diri sa Pilipinas kung magtukod ka og branch na gikan ka sa gawas niya motukod ka diri og branch sa Pilipinas. So need pa nimo og license sa Securities tawag nga SIC. Next is wholly owned subsidiary is a kumpanya whose common stock is 100 owned by the parent company. So for example para masabtan example na isa ka buok example kumpanya sa Amerika. So kitawag nila nga abot sa mga fashion, di ba?
tawag na Global Fashion INC. So gusto sa Global Fashion INC nga na sila ay kumpanya sa South Asia, which is Singapore, para balik na Singapore. So ang ginagabuhat dito ay nagtukod sila o kumpanya nga gitawag nila og Global Fashion Singapore. So ang Global Fashion Singapore, isa na siya mo na gitawag na siya nga wholly owned subsidiary. Nga naman ang Global Fashion INC is siya nagakontrol sa Global Fashion sa Singapore. Kumbaga hiwalay gyapon sa kumpanya, which is ang original or ang main nga kumpanya is naman sa Global Fashion INC sa South Asia. Itukod naman sa Singapore para itawag nga anak kumbaga ba anak. So ang Global Fashion INC ang control sa Global Fashion Singapore. So ang Global Fashion Singapore is responsible na siya nga pag siya na nag-responsible kumbaga ako naghatag og stock sa Singapore. So sila na ibahala og pamaligya ato nga butang or product. So nakoy 100% ako may tagiya sa Singapore nga kumpanya. O kumbaga ako ang kumpanya, kung ako ang inahan. So nakoy anak dito ang nagapamaligya. So more gitawag na siya nga wholly owned subsidiary. Next is international investing. So refers to the selecting global financial instrument as a part of the geographical diversified portfolio to spread investment risk. So for example, which is international investing. So nag-invest ka sa gawas. For example, kay sapat nga ipon kwarta, gusto ni mga palagoon na imong kwarta. So imbes nga imong kwarta is ibutang nimo sa imbes imong kwarta ay imbes na imong kwarta, imbes na ibutang nimo imong kwarta tanan sa stock sa kumpanya diri sa Pilipinas. So ang gibuhat nimo is mapalit kag stock dito sa gawas. Kumbaga nag-invest ka dito stock sa gawas ba. Gibuhat nimo to para kung sakali nga mabagsak ang ekonomiya diri sa Pilipinas, at least dili tanan kwarta nimo maapektuhan kay nag-invest man ka sa gawas. So nago kay kwarta pud sa gawas nga maabot sa imuha kay nag-invest ka sa gawas. So gitawag sa international invest pagkalat sa imong kumbaga nag-invest ka sa lain-lain nga bansa para mabawasan ang risk nimo, ba, para magama imong risk ba. Kumbaga dili tanan kwarta nimo maapektuhan, at least napug kay kwarta sa gawas nga nag-invest pud ka. Maragi pa siya kumbaga foreign investment. A foreign investment is, for example, na sikat nga coffee shop, which is America is Starbucks. So gusto sa Starbucks nga magbaligya sila sa Pilipinas. So ang gibuhat nila is nagbuhat sila og kagalingon nilang tindahan diri sa Pilipinas, which is Starbucks. So naghatag sila kwarta nga kapital para sa rental, sahod sa empleyado o pagpalit sa mga kape. So kumbaga nag-invest gyapon sila. So ang katong invest nila is ilara tong gihatag sila og kumbaga kapital para ang ilang kapital is mudako kita. Di ba na? Di mo gid na basta isa ra ka adlaw pero mudako ba abot pila ka tuig. Kay nag-invest man ka. So ayap kay kwarta. Wala ginana ra gihapon. Next is labor immigration. Labor immigration means resident of the one country goes to another country to work. The Philippines has many overseas Filipino worker or OFW, making the Philippines one of the biggest exporter to the labor. So labor migration, for example, ako gusto na ako nga
na ako'y trabaho nga sakto sa sweldo, gusto na ako nga dako og sweldo, so nagunahon na ako nga mag OFW na lang ko. So tawagan na, nagunahon na ako nga nag OFW na lang ko para makamit na ko ang gusto na ko kailangan, para matabangan ako ang pamilya. So ni-abroad na ko, so may tawag na labor migration kay gikan ko sa Pilipinas, so ni-abroad man ko, so which is OFW. So nagtrabaho ko dito, dito ko nagtrabaho, dito ko nakasweldo, dito ko nagkita. So itawag na sa labor migration, nagbawa na sa kuan. Dito ko sa Hong Kong, nagtrabaho ko dito, nakasweldo ko, na ako'y kwarta. Nagitawag na siya labor migration, example, or gitawag nga overseas Filipino workers o OFW, nagtrabaho sa ibang bansa. So mo na ang labor immigration. The last is technology transfer. So refers to the process for the conveying resource stemming from the scientific and technological research to the marketplace and to wider society, along with associated skill and procedure, and is such as intrinsic part of the technology innovation process. So for example, isa ko ka scientific. So nag-invento ko og fast ay ibo tog cellphone nga pas mo charge. So ako scientific ko. So akatong technology is akong giignan nga naka-invento ko og kuan pas nga mo charge nga cellphone. So ang technology is gibuhat pud niya. So ang resulta is daghan sila gibuhat nga cellphone nga pas mo charge. Di ba, nag-combination sila, nag-combine sila nga, nabangay sila ba, mga technology transfer. Gikan scientist, padalong sa technology, ang tigbuhat o cellphone. So, mga nagitawag nga transfer, at technology transfer.